Congrats! May 4 kilometers pa. Kapalaran na. Hindi yung breakfast. Kabuyaw. Santa Rosa na ako eh. Dapat hindi muna tayo kakanan dun sa Alabang. Mas na-traffic tayo dito, ang daming mga tricycle. Ang hindi ko in-expect na mahirap yung pababa. Let's go! Snakes mo lang sa akin. Saan ka pala naligaw? Mas feeling ko, hindi ako success. Wala na, matugo na to. So time check, 4 AM. Nakalimutan ko yung sapatos ko. Ito siya. Kukunin ko pa lang. Anyway, may meet up kami na 4. Yung waiting time hanggang 4:30 AM. Tapos ride out na. Medyo pangit yung start ngayong araw. Two weeks ago, inaya ako ng kaibigan ko si Deo na mag-Laguna Loop. Medyo hesitant ako dahil biglaan pero G pa rin naman. Unprepared ako pero G siya dahil meron siyang active lifestyle. Ako, meron din naman pero need pa ng konting preparation. Tagal ko na din plano yun. Tagal na natin plano. Studying your experience. Kasi wala lang, masaya mag-bike eh. Basta wala lang ako. Importante, sarili mo, dapat handa ka sa ano mo mangyari. Maulan man, mainit, dapat matapos. 2 weeks ay hindi enough pero I think with the right mindset, kaya naman. Pero just in case, nagsama kami ng maraming friends para kung magdudusa man kami, meron kaming kasama. Which by the way, ito pala ang mga riders natin for this ride. Siyempre nandyan yung nagaya na si Deo at ang mga tropa namin na sina Algin, Teris, Mel at Alwin. Lahat pala sila first time maglalaguna loop. As far as I know, may dalawang ways para tahakin ang Laguna Loop. May counterclockwise at merong clockwise. Yung iba nagdadagdag na lang ng routes at side quests along the way para mas exciting. Yung gagawin namin ngayon ay yung clockwise. Sabi ni Deo, breakfast, kabuyaw. Santa Rosa na ako eh. Nag-cause ng delay ang traffic, so patigil-tigil kami para mag-the group. Kaboy ang first plan for breakfast pero sabi niya na din kami napadpad para kumain. Master Deo, nasaan na po tayo? Santa Rosa. Mali pala binyan. Ulit. What's in your bag? What's in my bag? Sunlock, wipes, shades, extra, damit. Kumusta ride? Saka mo ako tanongin pag aahon na. Wala na akong may tatanong. Saka mo ako. Maganda yung pace natin noon eh. Tapos, simula na nag-traffic na, doon na nasira yung momentum. Nung una kong Laguna Loop, smooth lang ang naging ride namin up until Alabang. Kasi, lagi namang traffic sa Alabang. Hindi ko na-expect na magiging ganito ka-traffic kahit maaga kami umalis. Then I remembered kasagsagan pa ng pandemic yung ride namin na yon. So, ngayong wala na yung mga restrictions at balik na sa dating normal yung tao, maaga pa lang ay nahihirapan na kaming umusad. Kung ganito na dito, paano pa kaya sa Alabang? 5:30, ano na eh, 5 to 36 ang traffic na. After kumain yun, traffic. Sobrang traffic. Hindi sobrang traffic pero ang dami ng mga jeep. Tuloy pa rin yung daloy pero madami ng sasakyan.
Tapos yung mga jeep pa na bigla-biglang humihinto. Wala na, madugo na to. Ah, traffic. Ayan. Mga truck. Ah. Nangyari. Pwede po tayo dito. Kasi ito yung may view maganda. Sabi mo pre. Yan. Yan, yung Pasig River. Sabi ni Deo, dito daw kami. Sunod kami dahil sa opinion namin, mas alam niya yung daan. Sabi ni Deo, baka hindi traffic dito. Sabi namin, sige. Pero mali si Deo. Huwag tularan si Deo. Bad Deo. Dapat hindi muna tayo kakanan dun sa Alabang. Dapat sa may sukat na tayo liliko eh. Eh, akala ko traffic. Mas na-traffic tayo dito, ang daming mga tricycle. Dapat diniretso na pala natin yun. Dapat di tayo kumanan doon. Dapat di tayo kumain. May ano pa, construction pa, di ba? May mga one-way. Buhat ako kay Aljun eh. Natanggal yung chain ko, gumano ako eh. Ano tanggal chain mo? Tanggal chain niya. Ay, Kasi biglang po na nasa unahan ko, bigla ako tinanggal yung plates. Bayan. Sunod natin, lower Bikuta. Alright. Sana wala nang Meron pa yan. At long last, narating din namin ang C6 Road. Medyo late na pero we are still hoping na makaahon pa rin kami sa Pililla before mag-lunch. After ng traffic at ng stress, medyo fulfilling ang coast view dito. Kahit medyo out of place ang mga bike lane. At kahit wala pa kami sa kalahati ng ride. It's nice na motivated pa rin kami kahit may konting part sa amin na gusto na rin umuwi. Tapos next mo lang sa ano mo. O siya, naiwan na tayo. ba yun? Oo, gusto ko rin yung CC. Doon tayo nakapagtuloy-tuloy kahit pa paano. Ano yan, Daredevil yan. Yung after na nung mga traffic, yun yung favorite step. Saka medyo maganda rin naman yung view. Maganda yung view, patag. First time ko dumaan dun, ako nakadaan. Kape! Hindi ko alam. Hanap tayong kape. Kasi parang may part doon na ginagawa. So lumabas tayo sa bike lane. Tapos simula noon, parang ang dami ng lubak. Yung ibang mga lubak, hindi ko na napapansin. Kaya yan, tinamaan yung gulong. Kaya, may vulcanizing ba kayo dito? Sa unahan daw meron. Yun, ito. Bili mo na akong tinapay. So ayun, after traffic, may kamalasan na naman kaming dinanas. Na-deflate ang gulong ni Mel, kinakabahan dahil baka butas pero right pa rin daw. Naghanap na rin kami ng vulcanizing shop para safe. Ano? Sa palaran? Mel? Ano na naman magbili? Nagintay tayo mag-vulcanize eh. Wala pa dyan. Yung untog lang yun ng lubak. Tapos lumuwag yung presta.
Sige nga, kayo nga kumapa para may second, third opinion. Tigas eh. Ganyan din sa kanina. Oh, yun nga eh. Nung pinam. Pre, malambot para sa akin. Yan, bangga ko lang. Si Mel na papraning eh. Sa palaran na. Tatawa ako, iris pa natin, no? Tapos, nakakit kasi wala pa si Kuya. Tapos, Tagal kasi. pagka-alis natin nun, sige, alis natin. Pag-alis natin, Wala. meron pala mas malapit. Wala pang 500 meters. Wala pang 500 meters. May vulcanizing shop. Tabi-tabi pa ka mo yun. Pwet, may balat ka ba sa puwet? Patingin nga. Time check, nandiyan ah. Tumambay at nagkwentuhan muna kami dito sa vulcanizing shop para makapagpahinga. Traffic ahon. 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 Flat ahon. Traffic o ahon. Sa traffic may pahinga. Saan nga ba next? Cardone eh, no? Nagusto kami sa anak. Sa LB. Tara? Nasa Taytay tayo, naligaw talaga ako nun eh. Kasi naiwan ako sa naiwan nga ako sa mataas na gear. Hindi ko maihok yung mga pedal, hindi ko maihok yung kaliwa. Dahil nga na-traffic na naman kami, nagkaiwanan kami sa bagsaksak sa daan. Sa ibang way dumaan si Algin kaya nagintayan pa. Saan ka pala naligaw? Sa palengke. Sa palengke, sa ibang ka pumasok? Pumasok ako doon sa loob ng palengke. Okay, so Ako, ang layo ko na. Tapos may nag-detour nga ako doon sa palengke, tinagos ko yung palengke. Hoping na nauna ako sa inyo kasi doon sa mapa, siya eh, parang bypass siya. Eh, yung pala, sobrang layo niyo na talaga sa akin nun. Nung iteris na lang yung na-cut off ko nung dumaan ako doon. I think ito yung moment na least motivated kami. Una, dahil mainit. Mainit yun. Yan, din talaga. Siguro hindi ako ganong last one pa rin ako pero hindi ganong last one kung makulim lang. Ang dapat strategy ay to cover as much distance as you can habang di pa mainit. Nung dati din kasi kami, ako yung nakipag-meet sa Pabuyaw. Pero alas 3 kasi ako umalis sa bahay. Mahirap yung patag na mainit. Yung bago tayo umahon, yun yung, tapos wala pang kain. Talagang ubos na yung energy mo. Pangalawa, dahil hiwa-hiwalay kami. Dahil pangit yung pacing. Yun lang ba yun? Tapos kayo mga 20 yata, na? Kaya talaga naiiwan ako pa. Kaya anga din ako kay Alvin eh. Nakaya niya yun ng ganong duration, no? At naka ba siya? Naka 2x ba siya sa unahan? 1x lang din yun, no? Siguro nung yung nakwento ko sa'yo nung nasa ride tayo, yung gear ko kasi nakatodo na, yung pinaka-max na gear na kaya niyang ilagay. Sa lahat ng mga na-experience ko ba. Since yun lang naman talaga yung long ride ko talaga. Metal. Marami kaming breaks dahil nag-iintayan kami at yung intayan na yun yung nagpapadelay I sa amin. think yung pwedeng ma-improve din yung number ng stop tsaka yung kung ilang minutes per stop kasi medyo madami tayong Hindi. stop na matagal. Hindi na talaga nasunod yung stop Hindi natin. nga, yun nga, siguro. At this point, gusto na lang talaga namin umahon para yung adrenaline namin bumalik.
ano? Kain muna o Ako ano, yung pagkatapos? Light na lang muna. Pahinga bago ahon. Light snack. Sa akin, light snack na lang muna din. Baka magsuma tayo. Heavy after. Na po. Punta na tayo sa Pilipia. So, currently nasa mga 86 kilometers na kami. Kaso tutog na, mga 11:30 na. Medyo may mga delay na nangyari kasi traffic din. Mas marami din kami stop kasi medyo wala kami sa kondisyon. So, titigil kami ng tigil. So, may mga setbacks pero I think malapit na kami sa Pililya. Nung unang ba't ako nahirapan? Kasi yung position ko, di ba bababa yung sa akin, yung bike. Yung ginagawa ko, umawak na sa likod. Para yung ano ko, pedal ko, hindi mas malakas. Ready ka na umahon? Si Talis ba? Ready ka na, pre? Oo naman. Yabang eh. Overheat na ako. Nung ine-expect ko kasi nanood na nga ako ng vlogs na ang pinakamahirap na portion is yung yun nga, yung Pililya. Yun lang naman yung ano ko eh. Diba yun nga, parang 100 kilometers na patag, halos patag. Tapos biglang ahon, so parang pagod ka na nun eh. Kasi kalahati na yun, di ba? Nung ride. Sobrang init kasi. Kaya hindi ko pinaya yung goal ko na ano. Para may goal kasi ako na ilang dapat tuloy-tuloy kahit mabagal. Actually, bala ko talagang i-beat yung PR ko last time. Kaso ayokong iwanan si Mel, kaya nintay ko siya. Iba talaga pag may kondisyon ka sa ride. Lalo na kung matagal-tagal ka na nag-prepare. Lahat kami dito ay amateur riders kaya medyo nabigla din kami sa init at ahon dito sa Pililya. Actually, ina-expect ko na at titigil ako. Mabagal lang ako, as in super bagal. Ang goal ko is ayokong tumigil kasi pag tumitigil ako, mas nawawala ako sa momentum. Chill lang talaga, na tuloy-tuloy. Ang goal ko, wag tumigil at wag magpabilis. So, may mini-maintain lang akong heart rate. Pero yung pacing, okay sa akin yung pacing, nakuha ko yung, hindi ako nang gigil. Kasi, tanga na 80 kilometers yun. Sobrang dahan-dahan lang talaga. Kaya lang, yung disiplina na tuloy-tuloy. Parang lagi akong nadidistract kung nakakita ang buko, tubig, ganyan. Napapatigil ako. Tapos, parang plano ko dun, hinatid ko yung 8 kilometers. Parang 2 pahinga. Hindi ko nagawa. Nung bago-bago din naman ako, meron din nag-ano sa akin eh. Parang udyok na sinamahan ako kahit may nauna na. Bago ko na-realize nung habang umaahon, kaya ako kinabahan, nakaklit nga pala ako. So hindi talaga ako pwede tumigil basta-basta. Unless may buwebeluhan ako. Nanibago din ako kasi yung mountain bike ko, mas mataas yung ratio nun eh. Mataas yung ratio niya na kahit pag ginamit ko yung pinakamataas na ratio, aahon ako with minimal effort, yun lang mabagal. As in minimal effort. Ang na-realize ko dun sa ratio ko dito na pinakamagaan is that medyo matigas pa rin siya. Si Alvin naman, talagang first niya kasi to na major, ahon. Wala pa talaga siya na ahon kahit ano pa yun. Buti nga siya go na go lang eh. Mas malakas siya sa ahon eh. Kita ko naman kaso sa patag na nauhuli siya. Kasi nga lugi nga sa makapal yung mahirap mag-bike, lugi sa mountain bike. Kulang na yung gear. Medyo pagod. Don't be scared.
love the chase. Halfway there. Sa aming estimate, nasa kalahati na kami ng ahon. Palamig muna at pahinga bago sumabak ulit. Intayan din dahil gusto namin mag-picture sa view deck. Congrats! May 4 kilometers pa. Hindi siya pinulikat. Ay, hindi pala, nararamdaman niya na. Kaya sinabi ko, wag mo nang pilitin, mag-rolling ka na lang. Ano lang siya, per second gear sa likod eh. Nabig ring. Muntik lang. Muntik lang. Pero kung siguro kung pinuwersa ko, kung kinakargahan ko yung padjak ko nun, lalo ng ahon, pupuligatin talaga ako. Pero yun, iisip ko kasi, sobrang layo pa natin. Kaya pagka pumuwersa ako, kailangan talaga magtira. Kaya nakatulong din. Kaya hindi din ako pumuwersa. Masakit, malagkit at mamatay na yung bente ko. Gusto ko tumigil kaso mahirapang bumelo pag tumigil eh. So, ninanamnam ko na lang yung init ng panahon at yung ahon. Nasa plano actually itong windmills pero sobrang late na at sobrang init kaya napag-decide namin na mag-picture na lang sa malayo imbis na umahon pa ulit kami dito. Next time na lang namin pupuntahan with better pacing. I think 1.5 kilometers na lang. Tama ba? O mga 2. Makarating na po kami dun sa peak sa island. So, Para sa malaking tulong yung ginawa kay Mel eh. Kasi sabi ko, Mel, yan na yung last na ahon. Huwag ka na tumigil. Kahit mabagal tayo. Ayun. Dire-diretso na siya na. alam mo yung feeling na pagkatapos mo manghirap ay nakarating ka din sa tuktok? Well, ito yung feeling na yun. Bonus na lang yung magandang view. Kamusta yung Lusong? Feeling ko nag-enjoy ka dun. Enjoy talaga. Doon mo doon yung reward after nung 100 kilometers na patag plus 8 kilometers na ahon. Sarap. Siyempre, pay off din sa akin. Kaya lang, yun nga, sobrang tag-tag. Hindi ko alam kung dahil sa kalsada o dahil din sa bike ko na 25 ng gulong ko. Sakit sa kamay. Talagang bibigay na ako kung hahaba pa yun. Ang sakit talaga. Ang position ko na yung ganun na eh. Hindi yung nasa may bar na ako nakahawak eh sa pagbe-brake. Pero maganda yung lusong. Matagal-tagal. Ang hindi ko in-expect na mahirap, yung pababa. Siguro number 2 sa traffic, yung lusong yung ayoko. Yung lusong, napagod yung, wala kasi akong glove. Iba yung preno sa road bike, mas madali pumreno for me sa mountain bike. Hindi na talaga kaya pumreno ng kamay ko. So, medyo nahirapan ako sa lusong. Manhid din yung kamay ko pagdating sa baba. Hirap yung lusong. Tapos biglang may mga bumps. Oo, ilang beses ako nalubak. Malala pa na sa kurba.
Seems familiar. Pero ibang tao. So tingin mo ba sapat yung preparation mo, pre? Ah, Kulang na kulang. pero at least, patapos na. Yes, sir. Diba? So, kaya. Pero bukas feeling ko, hindi ako functional. Bad trip siya sa akin. Natay niya ako sa akin. Tagal ko eh. Basta yung part na, basta yung mga nandun na, mga na part ng Laguna. Kasi na-amaze ako, parang sobrang liblib, ganun. Lalapad ng kalsada. Pero na-appreciate ko lang yun, yung nature. Ang dami kong mga nare-realize na lang. Okay. Okay din naman sa akin. I mean, compared sa pag tumatakbo ka, pag ganun kasi, ang dami ko ng regrets eh. Pag beyond 13 kilometers, dami ko ng regrets. Ba't ko ba ito ginagawa? Ganyan, ganyan. Pero doon hindi ko yun naramdaman. Feeling ko factor din kasi nag-group tayo na nag-ride. Siguro sa akin hindi pa natin kilala isa't isa. Pero feeling ko mas kwela pa talaga kung mas nagkakilala pa tayo. Solid din pag long ride tas may kasama. Kasi madalas nagsosolo kung hindi tayo nag-ride solo. Nag-enjoy din naman ako pag solo. Pero enjoy din pag may kasama. Tapos lalo pag mahaba. Ayun, masaya talaga na, maraming kasama. Dire-diretso, may kwentuhan, may ganyan, may picture. Pagkakain, nagkanya-kanya muna kami. Although, sinusubukan kong sundan si Teres at Algin para marami akong clips. Habang si Deo naman ay nagsusip dun sa likod. Hinihintay niya si Mel at Alwin. Yung pauwi, siguro yung gustong-gusto mo nang makabalik sa bahay. Kaya medyo nagmamadali ka na. Keep pacing pa rin. Binabantayan ko si Alvin sa si Mel eh. Sabi ko, dumikit lang kayo sa akin hanggang dulo eh. Ako yung pinakamabagal. Diba? Lagi ako yung inaantay. Lagi ako yung huli. Kasi wala eh. Laspag na talaga eh. Nalaspag na ako nung sa piling niya eh. Habang dumidilim ay unti-unti na rin namin na-reach yung limit namin. Wala nang araw pero wala na ring energy. Yung mga bituin na nakikita namin ay malapit at umiikot na lang ata sa ulo namin. Tapos mas lalong hindi ako prepared. Kasi baga kakabalik ko lang diba last week. Tapos biglang sabi mo Laguna Loop. Si Oto-Oto. Pero gusto ko lang dito. Tapos hindi ako sanay sa ganong kahaba. Tsaka hindi ako nakapag-ensayo masyado. Idea, right? Mahilig talaga ako mag-explore eh. Yun yung isa sa So, kung mag-explore ka gamit sasakyan, medyo siya, mag-gasto siya talaga. Diba? Tsaka nung bata naman tayo, wala tayong ganung option. And then, para sa akin kasi siya relaxing and fulfilling din. Marami siyang purpose sa akin. Yun, kasi ang biking, well, you mentioned it's therapeutic. Iba yung pagiging therapeutic na overrunning. Dito kasi you can go somewhere na gusto mong, mga coffee shop na gusto mo i-try, pwede mong i-bike eh. A combination of, exercise, leisure, tapos, yun nga, may pwede ka i-goalin, punta tayo sa ganyan. Kaya, Moody, diba? Hindi ko naman gagawin yan sa running. Naging confident ako. Kasi dati lalo pagka may ahon na ruta, parang may part ako na tinatamad ayoko. Kasi parang yun nga, after nun, feeling ko tuloy gusto ko na agad magkaliraya, mga ganun, mag-rempal. Kasi feeling ko mas confident na ako na umahon.
improve. Siyempre, from person na hindi naman talaga nagbabike. At nitong year lang din nagbike dahil pinahiram ng bike. Siguro yung improvement na gusto encourage ako magbike pa sa iba pang places. Bakit ako nagbabike? Yung bike kasi kinalakihan ko na. Yung para naging lifestyle ko na yung pagbabike. Pero yung sa pagra-ride ng malayuan, mas masaya na mas malayo yung nire-ride. Tapos lalong-lalo na syempre pag nasa may tok-tok ka na, parang yan sa Pililya, sulit yung mo biyahe. May makita kang view. Check. Ano to? 6:43. 151 kilometers. Woo! Lapit Sa na. akin, I think every biker should aim to complete the Laguna Loop. Kasi nga may certain certain glamour kapag nagawa mo na. Sa tingin mo ba worth the bucket list yung pag-ride na Laguna? Laguna Loop? Oo naman. Kasi isa to sa mga kilalang talaga ng mga riders. Yung hirap niya saka balance Kasi may pataas, may patag. Sama na rin natin yung traffic. Lapit na. Game. Last 10 kilometers. Lapit na po. Please. Hindi madali yung naging ride, pero kinaya naman namin. Marami na experience at marami ding natutunan. I highly recommend na itry ito ng kahit na sinong rider. I think kakayanin to with the right mindset at right people to guide you. Lagpas isang taon na na-experience ko ang Laguna Loop na to. Riding the same route, doing the same approach, with the same bike, but with different people. Pero same ending. Napapareflect pa rin ako sa mga nangyayari kahit relatively familiar na ako sa loop. Definitely something siya na to try again. Hindi siya yung parang pag nagawa mo once. Oo, na parang hindi ko nauulit. Oo, hindi siya ganun eh. Most times maganda may experience mo kaysa matapos mo. Hoy, pwede mo ako i-coach dyan. Ay, ba nun ka? Tangina niya. Kala ko may nasiraan, walang yari si Deo. Lalabas na, pre.